Okay. Una sa lahat sir, kumusta ngayon ang Istoda? And bukas sir, parang magkakaroon ng rollback. Ano ang ating reaction dito, Sir Jake? Yes sir, may balita po kami sa ngayon po mag-rollback. Pero actually sir, hindi pa naman po. Ngayon po yung status po ng Istoda, sa ngayon po talagang medyo nahihirapan pa po sir maka-recover. Unang-una po, yung pong tinatawag natin nga yan na pag-rollback ng gasolina. Actually sir, ngayon po wala pa pong nangyari. Kaya medyo po yung Istoda sa ngayon medyo hirap po. Pero kahit po ganon ang nangyayari, siyempre po, yun po talaga ang trabaho ng aming estuda, ano po, mga tricycle driver. Ganon pa rin po, siyempre pangalagaan po yung aming mga pasayro, 10 po ng aming mga pumupuntang mga pasayro, kalapit po, inaatid kung saan po. Ganon po, sir, ang status ngayon ng estuda. Opo, iyon. Dito, Sir Jake, maitanong ko lang, sa inyo, sa Istoda, ano yung parang madalas nyong idinadaing, especially sa ating mayor na, oy, mayor, ganito yung gawin nyo sa Istoda kasi ganito yung aming nararanasan, Sir Jake. Yes, sir. Actually po, ang unang pinoproblema po ng estuda, ano po, sa aming pagbiyahe dito sa loob ng Naga, naghumihina po kami sir gawa ng marami na pong nagbabiyahe na wala naman pong franchise dito po sa loob ng Naga. Ano po sir? Una po dyan yung mga hindi naman po dapat magbiyahe katulad po ng e-bike. Yung e-bike po na ginagawang private po sana pero sa kasalukuyan sir, ang nangyayari po ay sumasabay po sa amin. Gawa ng kumukuha na rin po sila ng pasayro. Yan po ang unang-unang pinoproblema po ng estuda. Kasi po, imbis na pasayro na namin, naagawan po kami ng mga e-trike. Yun po talaga. Katulad ng isang gabi, mayroon po kaming nakita, naghatid po dito sa van terminal. Nakakano man po, nakakapahina sa estuda. Hindi lang po sir sa amin, hindi lang po sa estuda, no? Kahit po sa ibang mga tricycle dito sa loob ng Naga, alam po namin na pati sila apektado po. Yun po, sir. Okay po, yun. Ito, Sir Jake, naidulog nyo na to sir sa sa kinauukulan, like nga po kay mayor or sa iba pang mga stakeholders, Sir Jake. Yes, sir. Noong una po, naidulog na po yan ng aming mga presidente. Noong una po, na-actionan po. Pero habang tumatagal, sir, parang nawawala. Hindi na napupukusan. Kaya yung ibang mga e-bike, nagkakaroon po ng tsansa na mamasada. Opo, iyon. Gaano ba, sa tingin nyo sir, gaano ba kalaki yung epekto nitong mga walang franchise, hindi otorisado, like e-trike? Gaano kalaki yung epekto nito, sir, sa inyo ng mga tricycle driver ng Istoda, Sir Jake? Sir, unang-una po talagang sobrang malaking apektado kami dyan, sir. Kasi, una po mahina yung pamasada namin ngayon, tapos, yun po sila, parang naaagawan pa kami ng pasayro. Kaya sobra po talagang apektado kami dyan sa ganyang bagay po, sir. Opo. Nakausap nyo sila, sir. Yung mga driver ng e-bike, yung mga driver ng e-trike, nakausap nyo sila. Anong sabi po? Minsan po sir, may mga time na pag halimbawa nagkakalapit, sinasabihan namin, pero sumasagot lang na naghahanap buhay din sila. Parang ganun sir. Hindi naman kami pwedeng makipag-agreemento, hindi naman kami pwedeng makipag-away kasi pag ganun ang rason nila sir, ang iniisip namin, i-report na lang po namin sa nakakataas. Di ba po sir? Opo, iyon. Yung mga ganun pala sir, parang napapabayaan nyo na, pinababayaan nyo na lang sila, Sir Jake. Actually sir, hindi naman po siya pinababayaan.
gumagawa naman po yung action, like po yung presidente namin, pag may nakikita dumadaan dito, binibideo po, and then, ang alam ko po, pinapasa yung video doon sa nakakataas sa PSO. Ganun po sir ang nangyayari. Kaso po sa ngayon, wala pa pong masyadong nagagawa ng paraan po kasi parang pag-uusapan pa po nila kung paano ang gagawin po nila sa ganyang bagay. Opo. Sa tansya nyo, sir, gaano ba karami tong mga e-trike o walang franchise na nagbabiyahe dyan, nagpipick up ng mga pasahero, Sir Jake? Sir, sige. Hindi po bumababa yan sir sa 10 sir. Lalo na po pag sa gabi, mga bandang 6 or hanggang 10, dumadami po yan. Pero sa umaga po, di po yan bababa ng 10. Opo. Opo. Dahil dito, sir, kumusta yung kita nyo? Halimbawa, sa bawat isa sa inyo ng mga driver, kumusta sir yung kita nyo dahil dito sa gawang ito ng mga e-trike, sir? Mababa sir, lalo kaming bumaba ngayon yung kita namin kasi gawa ng may may kalaban na yung kagaya ng mga e-truck na yan. Bumababa. Kung noon na sir, alimbawa kumikita kami ng mga 600, ganon. Ngayon, kadalasan minsan 200, 300, ganon na lang po. Okay. Opo. Yun. At dito bukod diyan sir sa sa mga e-trike, ano pa sir yung ating mga sabi nga yung mga problema na dapat masolusyunan talaga sa part natin ng mga driver, sir? Yun po, gawan na lang po nila ng paraan yung mga ganong sistema. Kasi po talagang apektado naman po kami. Minsan man po sir sa gabi yung mga kung tawagin ay angkas. Kung sa Maynila angkas. Kasi sir dito sa loob ng Naga lalo na pag sa gabi, isa pa rin ang nakakapahina sa amin sir, yung mga habal-habal, yung single sir na motor ba. Okay po 'yun. Ito baka kasi sir sumasakay yung mga pasahero do'n kasi mura yung pamasahe. Sir, magkano ba yung pamasahe do'n sir, compare sa inyo, Sir Jake? Hindi rin sir. Kasi po dito sa loob ng Naga minimum naman po ang pamasahe, 15 po ang pamasahe bawat isang pasahero. Yun po. Kaya kaya yung mga e-trike, ganon din po ang pamasahe nila, 15 rin. Ang problema lang po, dapat hindi sila namamasada kasi wala naman silang franchise. Nakakapahina po yan sa amin sir na tricycle kasi yung tricycle namin may franchise. Opo. Pero inform sila sir na bawal yung ginagawa nila. Sir, baka kasi hindi nila alam na bawal, sir. Yes po, alam nila po yan na bawal silang mamasada kasi private sila. Kaya lang po sir, ang nangyayari, siyempre parang kailangan sisingit, parang ganun sir. Oh. Siguro, tala rin ng ekonomiya natin ngayon sa ngayong panahon sir. Kaya, namamasara din. Opo. Pag nahuli. Opo. Ano ngayon ang susunod yung hakbang dito, Sir Jake? Kaugnay nito. Siguro po sir, pagka ganyan, pag tuloy-tuloy ang kanilang pamamasada, talagang mapipilitan na po kami na idulog po sa taas pagka ganyang bagay po. Okay. Wala naman kayo dyan, sir, nakaaway. Yung tipong umabot sa punto na makakaaway nyo dahil ayaw makinig sa inyo. Patuloy pa rin sa pagpasada, Sir Jake. Totoo yan, sir. Minsan po, kami na lang ang umiiwas sa ganong bagay para walang gulo. Na lang, parang kami na lang yung hindi kumikibo. Palihim na lang kami sir uma-action pagka ganyan. Kasi mahirap naman po sa gitna ng kalsada, mag-aaway kayo. Unang-unang maapektuhan dyan sir yung mga pasahero. Okay po iyon.
Pagdating naman sir sa ano, sa pamasahe, kumusta naman ang reaksyon ng mga pasahero natin? Okey naman, wala namang ano na, "Ang taasan niya ng pamasahe." Wala namang gano'n, sir? Nung una sir, sa totoo lang po ano, nung una, may na-encounter kaming bagay diyan sa ganyang pamasahe. Yung time po sir na masyadong tumaas yung gas, yung gasolina. Yung ibang pasahero, minsan may nagsasabi sa amin na, "15 pa rin kayo, ba't hindi kayo nagpataas ng pamasahe?" Ngayon sir, ang sinasagot na lang namin diyan, kasi po sir, nung hindi pa nataas ang gasolina natin, ang pasahero talaga ng tricycle dito sa loob ng Naga is 4 lang. 4 lang pong passenger sa isang tricycle. Ngayon po, nung tumaas yung gasolina, hindi po kami dinagdagan ng pamasahe. Imbes na tataasan kami ng pamasahe, dinagdagan po kami ng isang pasahero. Kaya yung dating 4, naging 5 po ang pasahero namin. Ganun po. Opo. Hindi naman 'to sir delikado kasi sabi nung iba baka overloaded na yung mga ano, tricycle. Prone na sa aksidente. Hindi naman gano'n, sir? Hindi naman po sir, hindi naman po sir. Kahit po sir 5 yung pasahero ngayon ng tricycle, safety naman po. Wala naman pong nangyayaring aksidente, mga ganun po. Okay po, iyon. So, eto sir, what about pala sir yung ano, yung mga kasi ito na parang may na-interview rin ako kasing ibang mga tricycle driver sir na nirereklamo yung mga halimbawa, nagpapanggap na estudyante, nagsusuot lang ng uniform pero hindi naman daw estudyante, mga gano'n. Kumusta sir, nangyayari ba ito diyan sa Stoda, Sir Jake? Sa totoo lang sir, ngayon, sa totoo lang po sir, ngayon ko lang po narinig yung ganyang bagay, yung ganyang sitwasyon na about sa estudyante nagpapanggap. Kasi po sir, dito sa amin sa Estuda, wala naman pong nangyayaring ganyan na nagpapanggap na estudyante kahit hindi naman. Wala pa po kaming na-encounter dito sir sa Estuda. Opo, iyon. Okay. So maayos naman sir yung ano, yung mga matrix natin, wala namang, nagrereklamo regarding diyan sa pamasahe po ano, kahit mga student, Sir Jake? Wala naman po sir, tungkol sa bagay niyan sa matrix namin, yung 15 ang minimum, tapos yung student natin is 13. Wala naman pong nagrereklamong ganun sir. Okay po, iyon. And ito sir, nabalitaan ko magkakaroon na daw ng ano, iisang kulay yung, tricycle ng mga ng kada toda. Totoo ba ito sir or kumusta yung ano natin dito, Sir Jake? Yes sir, actually sir, parang ganun po pinag-uusapan pa. Pero actually sir, wala pa naman pong eksaktong pag-uusap kung yun na po talaga ang tatakbo dito po sa loob ng Naga. Parang napag-uusapan pa lang sir. Opo. Pero if ever naman sir, sang-ayon kayo dito, Sir Jake? Kung gano'n man sir ang mangyayari sir, siyempre po wala na po kami magagawa diyan kasi po 'pag nagdesisyon po ang siyudad, yung city, yung mga nasa taas niyan, wala na pong magagawa diyan yung mga tricycle, yung Estuda wala na rin po. Siyempre, susunod po tayo sa ayon sa batas ng siyudad. Okay po, iyon. So ito sir, dahil limitado lang yung ating oras, kung meron tayo sir gustong iwan na mensahe sa mga pasahero natin, sa mga kapwa driver, and do'n sa mga driver siguro ng e-trike, mga walang franchise, and sa ating kinauukulan, ano sir yung gusto nating iwan na mensahe sa kanila, Sir Jake? Yes, unang-una po, nakikiusap po yung aming TODA, yung Estuda, yung kung sa taas na kung pwede po, yung aming nirereklamo po, mabigyan nyo po ng aksyon katulad po ng e-trike na nakikita po namin na namamasada rin, which is po na hindi naman dapat kasi kami po ang naapektuhan. Yun po ang ipapakiusap namin sa namumuno ng sektor ng ganyang bagay. Pangalawa po, doon po sa lahat ng kapwa ko driver, tricycle driver po dito sa loob ng Naga, ano po,
Patuloy lang po tayo sa ating gawaing mabuti. Pamamasada, kung ano po yung ating pamasahe, doon lang po tayo. Yun po, sir.